Matapos iutos ng Pangulo ang lifestyle check sa mga kawani ng gobyerno, inuna na ng netizens ang ilang content creator na kamag-anak ng mga contractor ng flood control project sa bansa. Binabalandra raw kasi nila ang marangyang pamumuhay habang problemado ang mga Pilipino sa paulit-ulit na baha. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Naka-private plane, kaliwat ka ng bakasyon sa Europa at iba't ibang bansa at luxury shopping spree na umaabot sa milyon-milyong piso. Ganyan ang buhay ng ilang anak at kaanak ng contractors ng flood control projects. Inungkat ng netizens ang marangyang pamumuhay nila habang ang maraming Pilipino paulit-ulit nalulubog sa baha. Ang content creator na ito, anak ng kontraktor, nakabilang sa top 15 contractors na may pinakamaraming flood control project sa bansa. Tsuhin at kapatid niya, mga kongresista. Pinapakita niya sa kanyang vlogs at social media na deleted na ngayon ang travel abroad, pati ang outfits niya na milyon-milyong piso ang halaga. Ang suot niyang relo sa larawang ito, nagkakahalaga na naman ng 2.5 million pesos. At ang bag, 2.3 million pesos. Pati boyfriend ng naturang content creator na yan, may koneksyon din sa kontraktor ng flood control projects. Anak siya ng isa sa mga kontraktor na may pinakamarami ring nakuhang flood control projects. Sinilip din ng netizens ang buhay ng isa pang vlogger. Panay travel at shopping holding siya. Ang tatay niya, may-ari umano ng kumpanya na nasa likod ng bilyon-bilyong pisong flood control projects sa Central Luzon. Habang lubog sa baha ang marami, lumulutang ang karangyaan ng kaanak ng mga kontraktor at ilang kongresista. Ang tanong ng taong bayan, tama ba ang pagparada ng yaman habang naghihirap ang sambayanan? Kinundina ng isang youth watchdog movement na GoodGov.ph ang marangyang pamumuhay ng mga kaanak ng mga kontratistang ito. Nakalulungkot isipin na nakikita natin na maraming mga anak or kamag-anak ng mga politiko yung pinaglalantakan yung mga luho nila sa social media na talagang nakaagaw ng atensyon sa publiko. So sabi nga po, diba, sa Republic Act number 671, they are not indulged in extravagant or ostentatious display of wealth in any form. Tuloy naming kinukunan ng pahayag ang mga kongresista at mga content creator na sangkot sa issue na unang ipinag-utos ni Pangulong Bongbong Marcos ang lifestyle check sa mga opisyal at kawani ng gobyerno. Suportado rin ito ni Senate President Cheese Escudero at Vice President Sara Duterte. Ayon sa bise, hindi lang dapat ito matatapos sa pagsilip sa SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng mga opisyal. Pati mga kongresista, payag din sa lifestyle check. Meron ho talaga mga expectations on all government officials, on all government employees, na talaga mo pong dapat we should be able to lead and live modest lives, no? So I think very important po yun na hindi lang ho mag-target, for example, on DPWH, but on each and every agency and on each and every political branch of government. Pero para kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, dapat si Pangulong Marcos muna ang sumala sa lifestyle check. Ang hamon natin kay Pangulong Marcos ay pangunahan niya ang lifestyle checks sa sarili niya at sa kanyang pamilya. Wala pang pahayag dyan ang Malacanang. Ang mga anak ba ng mga corrupt contractors na yumaman dahil sa mga ghost projects, pwede din ba silang makasuhan? Yes, yung mga Nepo babies and mga Disney princesses who are using taxpayers' money to fund their crazy rich lifestyle, they may be held criminally liable. First, for money laundering under RA 9160 with an imprisonment of up to 14 years. Kung ginamit nila ang perang galing sa nakaw or pangungurakot to buy their luxury bags, sports cars, houses, condos, and international travels, this may be considered as money laundering because number one, the dirty money comes from an unlawful activity like, for example, stealing from a flood control project. Number two, they converted, used, or disguised the money by depositing it in a bank account or buying properties, lands, and whatnot. Third, they know this money is ill-gotten. To prove na may knowledge ang isang Nepo baby na yung perang ini-enjoy niya is actually ill-gotten wealth, you can use as evidence yung very lavish lifestyle nila as posted on their social media accounts. Kung very clear naman sa lifestyle nila na hindi ito commensurate or hindi ito reasonable dun sa possible income ng isang contractor, then clearly this is unexplained wealth. Then the Nepo baby is completely aware that the money that they are enjoying comes from illegal sources. Hence, they may be guilty of money laundering. Second liability, tax evasion. Kung ang Nepo baby ay wala namang sariling income pero meron siyang all of a sudden mansyon or mga sports cars at hindi siya nagbabayad ng tamang buwis, then pasok ito sa tax evasion. Third, the Nepo baby may be criminally liable as an accessory for the crimes of bribery and graft and corruption. If guilty ang parents nila ng crimes na ito, then possibly madamay sila as accessories to the crime. This usually happens if yung kumpanya or mga assets and properties ay nakapangalan doon sa kanilang anak or sa Nepo baby. So, pwede pa ba nating mabawi ang perang kinurakot nila? Yes, pwede nating mabawi ang pera at ang mga ari-arian nila, including their luxury items, through asset freezing and forfeiture done by the Anti-Money Laundering Council. This is because the wealth that they are enjoying is ours, it's the taxpayers' money, it's the government's money. So those are the possible cases na pwedeng ikaso sa isang Nepo baby. How about you? Do you know of any other case that we can file against them? Comment below. This is Attorney Bernice Piñol Rodriguez. Remember, know your rights and do what's right.